I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
Good morning, sirs. Still, God knows what is Good best because God is morning, Sir faithful Bo. every time. Morning. Morning po. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
Amen. Good morning po sa ating lahat. Morning po. Yung sa mga kasama natin dito sa studio or sa mga full-time, isingin po na natin yung ating mga kasama dyan. At kita natin, doon na si Sir Domark sa village. Morning, Domark. Bang tatay dito, Sir Jerry at si Sir Rolly. Ay, Ayan. morning. Parang ganadong-ganado na. Excited na Yung mga mga, tatay dyan ha. sir, ganado yun sila, sir. Sinong Dito preacher sila, ngayon? sir, at yung mga mothers natin at ibang mga young people. Amen. At of course, kasama natin si Brad Calvin. Doon po kay Sir Bong. Good morning. Morning. Good morning po. Okay, at tuloy-tuloy na tayo. At napakaganda yung tatalakayin natin ulit dahil sa second round po tayo. Dahil napakalaga po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Pero bago yan ay nais kong batiin yung mga early birds natin. Ano ba yung mga nasa Facebook Live natin? Ay good morning po sa inyo. At check lang natin. Nawawala sa aking screen eh. Amen. Okay, mamaya na. At babatiin ko yung mga, nabatiin po natin yung mga, mag-share lang tayo, mag-comment po tayo. At sa pamamagitan yan ay magising po natin yung ating mga kasamahan. At maging sa ating pamilya. At maging yung mga disciple po natin sa area. Okay, just share. I-share the link at i-share natin yung devotion na ito. Okay, at tuloy-tuloy na tayo para hindi sayang yung oras. Parang ready na sa village eh. Sir Mark, umpisahan nyo na dyan. Amen, sir. Ayan. Pangunahan po tayo ni Brother Jerry po ngayong umaga. Amen, amen. Banat. Good morning, sir. At good morning po sa ating lahat. About sa winning, alam naman natin kung anong verse sa Matthew, Book of Matthew, chapter 28, chapter 28, verse 21 hanggang 20. Sabi po doon, we therefore in teaching things sa 19. So, parang maikling testimony lang, maikling testimony about soul winning. Nung kami po ay, sa totoo lang, nung pananambahan natin nung Wednesday, nag-testimony. Pero ulitin ko, nung nag-saturate kami sa aking area kasi binabalikan, sabi ko nga, nag-resign ako sa aking trabaho dahil napabayaran ko na yung area ko. Kaya nga nag-saturate kami nung nung Wednesday, nung Thursday. Yun, nakakatuwa kasi yung mga dinidisciple doon namin, natuwa na sila na muli ko silang binabalikan. At yun, nakakatuwa. Yung mga ibang hindi napupuntahan, ay napupuntahan na dahil binalikan ko. Kaya sa darating na Sunday ay sasama na sila. At hindi pa doon, ay higit sa lahat, yung ibang ating kapatiran ay siyempre saturate na lahat doon nagsusulwining ay meron silang na-invite na bisita. Kaya nga marami akong naipon na pangalan saka number. Kaya mamaya ibibisit ko ulit para sa araw na bukas sa linggo. Yun. Totoo lang, maraming temptation maraming temptation ng diablo sabi ko nga sa maraming hadlang lalo na sa trabaho
na napabayaan na yung ano. Hindi naman masama na ano, magulong ng trabaho pero hindi mapabayaan yung ano, yung area. Pero Ayan. sa trabaho ko kasi ibang schedule eh. Hindi pare-parehas, karamihan panggabi. Kung halimbawa first shift 7 to 7 to 7 wala na doon sa aming trabaho wala hindi walang oras, walang time na makakapunta sa makakapunta sa area o di sa simbahan. At yun ang desisyon ako na nag-resign ako marami namang trabaho sa labas. Mag-construction, maraming pwede ka namang mag-skip doon, skip doon sa trabaho sa construction, sa Portabagay, hindi ka maka-skip doon. Kaya yun, yun, salamat sa Panginoon na nabalikan ko yung area. At yun, natutuwa sila na muli silang babalik sa ating simbahan, kung saan sila na bautismuhan. Kasi nakalagay sa Bible sa Matthew chapter 28 verse 19 hanggang 20 kung sila ay sila nadala sa simbahan na baptize, kaya natin ay tuturuan natin sila parang sila ay lumago at magpagamit sa Panginoon. At yun yung kasama ko si Sir Edgar doon sa pamilya na aking dinidisciple. Sabi ni Sir Edgar, sinabihan niya ako na kung nabaptize na ba yung dinidisciple ko, nabaptize na yan, yung pamilya na yan, tatay at saka nanay, at saka yung anak niya hindi pa kasi medyo hindi pa ganong naintindihan. Kaya natutuwa yung mga yung pamilya na yun. At yun lang sir. At good evening po. Good evening. Good morning po sa ating lahat. Amen. Diyan po si Sir Jerry. At nakakatuwa yung pinuntahan namin ngayon, yung disciple niya. Talagang napakagandang makakita ka ng ganong Kristiyano na tuwang-tuwa sila. Na yun nga, napakaganda yung visitation. Kaya huwag tayong tamarin na mag-visit. Makita lang yung presensya natin at ma-encourage natin sila at maibalik natin sila sa simbahan ay malaking bagay na yon. Okay, kaya huwag tayong magsawa. Soul winning lang at mag-disciple at tuloy-tuloy tayo sa pagbibisit sa kanila. Okay, nakakatuwa. So sa Sunday ay makikita natin yung disciple ni Sir Jerry na yan. Okay, Sir Domar. Tuloy-tuloy na. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ayan, napaganda po yung umpisa ng ating devotion. Ayan. Umpisa ng testimony ni Sir Jerry. Amen. Ayan. So napakaganda po yung usapin natin lagi every Saturday sa ating family devotion ay unawain natin bakit merong ganitong devotion tuwing umaga. Ang topic natin ay soul winning and disciple others. Ayan. So una-una na makita natin dito ay bilang isang anak ng Diyos ay responsibility natin na tayo ay una-una ay talagang tayo yung masaya na makikinig ng salita ng Diyos. No? Kaya pag gising pa lang sa umaga ay tayo na dapat yung pinakamasaya. No? Kasi yung naririnig natin ay purong salita ng Diyos. At ang pinag-usapan natin dito ay napakahalaga. No? Soul winning and discipleship. Ay nauna, tayo wala namang perpektong pamilya, walang perpektong tao. So kailangan nating magpa-disciple. Kailangan tayo magpaturo ba? Yan. Sino magtuturo sa atin ng tama? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi naman ang mundo ang magtuturo sa atin. Kung ang mundo magtuturo sa atin,
ay tuturuan tayo ng mga bagay-bagay na hindi kaya-haya kundi ikakasira ng buhay ng tao. Kaya maganda po, lalo na soul winning ang pinag-uusapan, ay gusto ko lang i-share dito in the book of Luke chapter 15. Luke chapter 15 in verse 10. Ay dito rin ako nag-umpisa. Ay wala pa ako noon dito sa PMA. Ay nung nasa CSI pa lang ako, ay dating katrabaho ko sila Sir Dan, ay doon ako natuto ng soul winning. Dahil yung mga alam naman natin sa CES ay talagang mga soul winner yung mga tao doon, mga member doon. Doon ako na-encourage na mag-win ng kaluluwa. At paano ba makipag-usap sa tao? At paano ibahagi ang word of God sa tao? Kaya hindi sa umpisa, hindi madali. Siyempre, una, nandyan yung nahihiya ka, lalo na pag matanda. So, yan ang challenge. So, basahin ko muna dito, ano ba yung purpose ng soul winning? Ano ba yung bunga ng soul winning pag ikaw ay pag ginagawa mo ito? Luke chapter 15 verse 10, sabi ng Bible dyan, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. So, kung aralin po natin ito ay merong selebrasyon na nangyayari sa verse po na ito. Sino yung nagsiselebrate? Yung mga angels of God. No? Nagkakasiyahan ang mga anghel sa kalangitan. Tandaan natin ang mga anghel sa kalangitan ay nagkakasiyahan. So, anong dahilan ng kanilang kasiyahan? Yan sabi ng Biblia, over one sinner that repented. Diba? Pag may isang tao na nagsisi ng kanyang kasalanan, tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, sabi ng Bible, buong ang anghel sa kalangitan ay nagkakasiyahan. No? Tandaan natin mga kapatid, one soul, no? Buong kalangitan, buong anghel sa kalangitan ay nagkakasiyahan. No, ibig sabihin, masaya ang kalangitan pag may isang taong nasisave. Pag may isang taong tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Di ba? Makita natin sa Bible. Kaya ngayon, ang soul winning talaga ay, sabihin natin sa umpisa, hindi madali. Kahit ikaw nga, matagal na, hindi madali ang soul winning. Bakit minsan? Kasi kahit matagal na tayo na Kristiyano, hindi natin ito nagagawa. Di ba? Sabihin mo na 10 years ka na sa church, 10 years ka na member na sa Christian Bible Baptist Church, sa isang soul winning church, pero bakit hindi ka pa nakapag-win ng souls? Di ba? Di mo man lang nasubukan makapag-win ng isang kaluluwa na magsisi ng kanyang kasalanan at tanggapin niya ang Panginoong Jesucristo. Diba? Tandaan natin, ba't hindi mo magawa-gawa? So, ibig sabihin mga kapatid, yun laging sinasabi ni Pastor. Baka hindi ka pa save. Diba? Matagal ka na, pero hindi ka pa nagsusuluin. Baka hindi ka save. No? Or may ibang problema, other sides, na nahihiya ka pa, or kulang ka sa self-confidence mo, na paano mag-share ng gospel. Pero, alam nyo, diyan ako nag-umpisa noon, hindi, hanggang ngayon, bulol pa rin ako bulol-bulol pa rin paminsan, kadalasan. Diyan ako nag-umpisa Nandyan yung takot mo na mag-share ng gospel sa tao. Pero, gumawa ako ng paraan. No, kasi, sabi nga, kung may joy ka na mag-share ng gospel, kasiyahan mo yun bilang isang anak ng Diyos. Nung inumpisan ko ang soul winning ay hindi rin madali. Saan ako nag-umpisa? Nag-umpisa ako sa bata. Diba? Para hindi ako mabigla sa matatanda, nag-umpisa ako sa bata. Kasi yung bata, madali lang sumunod yan Diba? Basta maayos lang yung approach mo sa kanila. Hindi ka nakakatakot, hindi ka sumisigaw. Kasi may tamang approach din yan
Hindi yung sumisigaw ka o nagagalit ka. Dapat templado ang ano mo, sinasabi mo. Kaya ano talaga dito ako sa soul winning na ito, ay dito ako nahubog. At sabi nga, pag itong soul winning natin ginagawa, ay isa sa mga, ito yung Great Commission natin kung tawagin natin sa Biblia, no? Dakilang utos ng Diyos sa atin na tayo'y mag-win ng kaluluwa. I-share natin yung gospel. Pero mga kapatid, tandaan natin, sa mundong ibabaw na ito, tama yung sinabi ni Sir Jerry kanina, di ba? Nakagawa siya ng decision sa buhay niya na i-give up niya yung trabaho niya. Bakit? Hindi na siya, naiwan niya na yung ministry niya. Di ba? Maraming naiwan. Yung mga nadi-disciple niya, yung nabahagian niya ng salita ng Diyos, Bible study niya, naiwan lahat yun nung ang nakafocus na siya sa trabaho. No? So, yan talaga, marami tayong mga challenges. Pero tayo, pwede tayong manindigan as a Christian. No? Dapat ang manaig sa atin, dapat yung pundasyon natin na naririnig natin sa salita ng Diyos. Kasi katulad niyan, kung ang pundasyon natin, bawat ministry natin, meron niyang pundasyon. No? Kahit sa choir ka nga lang may pundasyon ka dapat yan. Bakit ka nasa choir? Bakit ka choir member? O dapat may pundasyon ka, bakit ka sumali sa choir? Diba? Ibig sabihin, may paninindigan ka, bakit ka sumali sa choir? O sa lahat ng ministry. Ano bang ministry? Sa ushers, lahat. May paninindigan ka, may pundasyon ka dyan, bakit ka nandyan? So dapat maging consistent ka. Yun lagi sinasabi ni Pastor na maging consistent ka. Hindi ka pasulpot-sulpot. Di ba? Lagi naririnig natin yan. So tayo bilang mga anak ng Diyos, tandaan po natin mga kapatid, in soul winning na natin, discipling na pinag-uusapan, ay lahat tayo dito ay kasama. No? Hindi lang pili ang tao dito, hindi lang yung kasi siya lang Hindi, kaya nga tayo nagdi-disciple Para hindi lang tayo ang mabigyan ng blessing ng Panginoon, kundi yung mga natuturuan natin. 'Di ba? Hindi tayo yung tayo, makasarili, kundi binabahagi din natin sa iba. 'Di ba? Kasi anong binabahagi natin? 'Di ba? Gospel. 'Di ba? Salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya ako nga'y natutuwa. Sa akin nga, doon sa Bible study namin nila Mamayra nung Thursday night, doon sa Kadaklan, napinunahan namin na disciple niya. Talagang niliwanag ko ang kanyang salvation. Diba? So, tinanong ko, pag dumating sa iyong kamatayan, tiyak ka pa mapupunta sa langit, hindi pa niya natiyak. So, yun ang pinag-usapan namin. Paano niya masigurado? Kasi paniniwala natin, once you are saved forever. Diba? Tandaan natin mga kapatid, pag once na tinanggap na natin ng Panginoong Jesucristo, no? Sabi ng Bible, you are saved. No? Forever. Kaya niliwanag ko yan, inikot-ikot hanggang sa maliwanag sa kanya, ay ganun pala. Ay nung kami nagpipray na, paikot kami nagpipray, pambirang buhos, lumuluha siya sa kanyang panalangin. Hindi niya hindi niya naisip na pwede pala ganito pala pag ikaw ay isang anak ng Diyos. Kaya pag maliwanag talaga sa iyo ang kaligtasan, hindi man sa emotion yun, kundi talagang naunawaan mo ang salita ng Diyos. No? Kaya minsan, talaga nakakatuwa talaga pag ang isang tao tunay talagang tumanggap sa Panginoon, ay malaking pagbabago. No? Malaking pagbabago. Nandiyon yung joy ng kasiyahan na paggamit sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na po sa soul winning. Kaya dyan talaga, ako mismo, dyan ako nag-umpisa. Unang pag-soul winning ko doon sa Antique. Pumunta kami, nag-share kami sa isang bahay, ay first experience ay pambira, isang tatay. Sinubukan ko, isang tatay. Tapos ako sa mga bata challenge ko sarili ko, isang tatay
biglang iba yung spirit niya. Kumuha ng itak at ay pambira, ano gagawin namin? Ditakbo na. Di ba? So maraming ganong experience natin na sa soul winning na yung iba-iba yung ugali ng tao. Maraming gusto, maraming ayaw. Diablo ang tingin sa'yo. So, yan. Pero yung pagmamahal mo pa rin sa kaluluwa, hindi mawawala. Marami mang nagdi-discourage sa'yo, ay huwag mo nang gawin yan. Magtrabaho ka na lang, walang pera dyan. So, alam ko maraming ganong discouragement na naririnig eh. At nakakalungkot lang, baka merong Kristiyano pa nag-encourage na, huwag mong gawin yung soul winning na yan. No? Nakakalungkot mga kapatid. Tandaan natin, dito sa binasa natin, pag may isang taong kaluluwa na ligtas, buong anghel ng kalangitan nagkakasiyahan. No, isipin mo, ang Diyos ay masaya, buong kalangitan makasaya sa isang kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. So tandaan natin yan mga kapatid. Kaya ang soul winning talaga ay hindi natin babastahin ito. No, hindi natin basta-bastahin natin. Ako nga, yung bisita ko nung linggo, hindi ko ini-expect na ang maging bisita ko. Ang bisita ko talaga, 2 pamilya, pero ang pumunta na bisita ko, yung nakausap ko nung naglalakad kami pauwi na, papuntang town. Nakasalubong namin yung mga kabataan sa kalsada, siniran ko siya, at siya naunahan pa ako. Sir, ano yung number mo? Diba? Kukontakin ko kayo sir at magsisimba kami. Nung Sunday, sila yung naging bisita ko. Yung prospect ko talaga na pamilya, hindi sila pumunta. Yung nakasalubong ko lang sa daanan, na sharean ko, sila yung nakasama. Sila yung naging bisita. 4 sila, pero nakapunta 2. Yung nagbigay sa akin ng number. At nung Sunday na yon, nabaptize pa yung 2. At talaga sa biyaya ng Panginoon. At hindi lang yun. Umuwi sila sa bahay nila. Sabi nung isa, sige sir, magmumotor na lang kami, babalik kami sa hapon. Pambira, grabing biyaya na yun ng Panginoon. Bumalik sila ng hapon, nagkamotor sila. So grabe, iba talaga pag mag-work tayo sa soul winning. Sabi nga ni Pastor, pag on fire ka lagi sa soul winning, hindi ka nahiya na ibahagi ang salita ng Diyos. Maraming tao na talagang yun pala, kailangan nila ang salita ng Diyos. Diba? Kaya tayo, kahit saan man tayo, nagtatrabaho ka sa opisina, yung lagi sinasabi ni Pastor, naglalakad ka dyan sa town, huwag kang mahiya na ibahagi ang salita ng Diyos. Huwag kang mahiya mag-win ng kaluluwa. Baka yan pa ngayon maging bisita mo pag linggo. Diba? Unexpected yan. Sabi ko nga, mambira, hindi unexpected to na naging bisita kong 2, nabaptist pa at tumuloy pa hanggang maghapon. At ngayon, sila na nga dini-disciple ko. Nadagdag sa disciple ko. So kaya mga kapatid, sa soul winning, tandaan natin, dapat unang-una dyan, dapat masaya ka. No? Masaya ka na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero kung ikaw ay malungkot, nagpapa-apekto ka sa problema mo, sa tahanan, may problema, paglabas mo, kung dala-dala mo yung problema, wala kang mawiwi na kaluluwa. No? Bakit? Yung mukha mo nga lang, nakakasimangot na eh. Sinong masaya na kakausap sa'yo, mukha mo, hindi masaya. So wala kang madadala, wala kang mawiwi na kaluluwa pag So mga kapatid, tandaan natin, tayo bilang mga anak ng Diyos, kasiyahan natin ito na mag-win ng kaluluwa. Kaya yan ang may babahagi ko sa ating soul winning. At pag soul winning pinag-usapan, ang dami nating pwedeng share. No, hindi lang ganyan. So yan lang po muna Sir Edgar. Maraming salamat po. Yan. Amen. Thank you po, Sir Mark. At yan po yung mga bagay-bagay na mga experiences patungkol sa soul winning. At anyway, bakit ibinalik ni Pastor itong topic natin nito, commit to soul winning and to disciple others. Ay dahil unang-una ay sabi ko nga may round 2 eh. Pag hindi pa umubra sa una, ulitin natin. Kaya yan, ulit po natin yung soul winning sa discipleship.
Kaya dapat ito yung makita ng bawat isa sa atin na ito ay tungkulin ng nagsasabing anak anak ng Diyos. Bilang isang anak ng Diyos ay tayo po ay inaatasan ng Diyos na mag-win ng kaluluwa at mag-disciple. So, Biblia ang basihan po natin. Kaya huwag tayong mag-alangan, huwag tayong mag-tamarin, at huwag tayong manlamig sa ganitong gawain. Dahil wala nang pinakamahalaga, pinaka-the best na gawain, kundi yung gawain ng Diyos. Ang mga material na bagay o kaya yung mga sanlibutan na gawain ay ito ay panlupa lang. Pero yung tinuturo ng Diyos, ikinukuman ng Diyos sa atin, o kaya yung tagubili ng Diyos sa atin, yan ay merong eternal value. Yan palagi naririnig po natin. Merong napakahalagang resulta yan balang araw. At makikita natin ay yan po yung kahalagahan ng pagkakaroon o kaya pagwiwi ng kaluluwa at pagdi-disciple. At makwento ko lang, nung nakaraan kasi ay nag-meeting ng ating mahal na pastor, ay talagang yun yung talagang ini-emphasize niya. Mula pagkatapos ng balikatan ay ano ang kailangan po nating gawin sa mga na naging delegates po natin. Di i-visit po natin sila. Bisitahin natin sila and then i-disciple natin sila. Para hindi sila babalik ulit sa pinanggalingan nila. Kaya nga meron tayong ganong programa para ma-disciple natin sila, maabot natin sila, maging yung kanilang pamilya. So yun po yung kagandahan. Kaya wag tayong mag-relax, wag tayong maglaylo. Bagkus ay tuloy-tuloy lang tayo. Let's be apart palagi sa programa ng ating simbahan. Huwag tayong lalayo. Dahil pag lalayo tayo, manlalamig tayo, ay wala tayong ma-accomplish. Okay? Kaya napakaganda na ito yung tatalakayin ulit natin. Okay, for a few minutes. Dahil mas maraming oras na natira. Baka meron pa dyan. Okay, so tuloy-tuloy na tayo dito sa Proverbs chapter number 11, verse number 30. Very familiar passage ulit sa Bible na kung saan ay dito tayo mag-uumpisa. Sabi diyan, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Tingnan niyo yung word dito, ha. Tandaan niyo yung word na fruit. Dahil hindi ka magkakabunga kaagad yan eh. Kailangan magdi-disciple ka, magpapagal ka yan, mag-i-exert ka ng effort yan. Kaya nga sabi ni Sir Domer kanina, pag hindi ka pa gaanong marunong, mag-umpisa ka sa mga bata. Dahil yung mga bata ay tango lang ng tango yan, oo lang ng oo yan, sunod lang ng sunod yan. Okay? Hindi ka kailanman magkakabunga. Pag wala kang desire na makapag-disciple, at higit sa lahat, hindi ka mag-soul winning. Dahil dyan mag-uumpisa eh. And then, tingnan niyo yung word na righteous dyan. Ay napakalaga na yun na yung maabot natin. Dahil dadalhin ka sa pagiging righteous, yung pagsunod po natin sa tagubilin ng Panginoon. Tingnan mo, pag nakikita mo, na-experience mo, at lahat ng mga experience mo na yon sa paglilingkod sa Panginoon, paghahayo, pagwiwin ng kaluluwa, pagba-Bible study, ay talagang tuturuan ka. Dadalhin ka sa pagiging matuwid na manggagawa ng Panginoon. Dahil sabi nga rito ay he that winneth souls is wise. Tignan yung word na souls ay hindi lang hindi singular yan, kundi plural yan. Ibig sabihin, mag-win ng marami pang kaluluwa. Dahil unang-una ay mas maraming maakay nating kaluluwa, madala natin kay Kristo, ay lalong magkakaroon ng kasiyahan ng buong kalangitan. Napapopulate natin yung langit
Kaysa naman na marami tayong hindi na nababahagian o kaya maraming hindi nakakakilala kay Kristo, di lalong napapopulate yung impyerno. So yun po yung magiging kahinatnan yan pag hindi tayo nagwiwin ng kaluluwa. Okay, so let's commit to win souls at mag-disciple tayo ng mga panibagong mga Kristiyano. Okay, so tatalakayin ko lang sandali why we continue to commit soul winning and to disciple others. Bakit kaya? Bakit kailangan magkuhan tayo? Bakit tuloy-tuloy tayo? Hindi lang pang isang buwan, pang isang taon itong tungkulin natin ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ay dapat ito yung magiging pagawian natin. Sabi nga ni Pastor ay magiging yun bang araw-araw na trabaho na natin to bilang isang anak ng Diyos. Dahil pwede kang sabi nga, hindi ka man makapag full-time sa simbahan pero maging full-time ka sa Panginoon. Habang naglalakad ka, habang nagtatrabaho ka, ay pwede mong gawin itong tagubilin ng Panginoon. Di ba? Okay, number 1 na makita natin dito. Why we continue? Bakit tayo magpapatuloy? Because God commands it. Ikinuman ng Panginoon yan. Paulit-ulit na yan na at itinagubilin ng Panginoon. Kaya saan niya ba ibibilin yung mga tagubilin na yan kundi sa kanyang mga lingkod, di ba? Kung anak ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, kasama ka sa binilinan ng Panginoon. Because soul winning is not an option. Tandaan po natin, it is not a spiritual gift. It is not a church growth program. But it is a clear, unavoidable command of God. Ito ay command mismo ng Panginoon. Hindi yung gagawin po nating option, yung soul winning at pagdi-disciple. Bagkus ay ikinuman ng Panginoon. Anong sabi niya sa Matthew? Di ba? Sabi niya, andun na lahat yung bilin niya. Na tayo po ay ihayag natin ang ebanghelyo. Saan natin ihayag? Of course, sa tao. Hanggang saan? Hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Sa buong mundo, sabi ng Biblia. At ituro natin o ituro natin na sila ay mabautismuhan at ituro natin anuman yung nakasaad o kaya nakasulat sa Biblia. Teaching them to observe all things. Sabi ng Biblia, all things lahat ng bagay patungkol sa Diyos ay dapat ituro natin para maunawaan, malaman niya. Yan po yung kagandahan ng isang soul winner. Because God commands it. Pangalawa, dahil merong impyerno, kaya natin ginagawa to. Hell is real. Hindi po biruan ang impyerno. Sabi nga ni David in Psalms 9:17, sabi, and the wicked shall be turned into hell. Biruin nyo, ang isang tao na, isang mangmang na tao na hindi maturuan ng salita ng Diyos, ay kawawa. Siya ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Sabi ng Biblia, turn into hell and all nation not forget God. Tignan nyo, napakalaga na ang Diyos palagi ang sentro ng ating buhay. Yun bang lahat ng ginagawa mo ay may kinalaman ng Diyos? Dahil pag walang kinalaman ng Diyos yan, ay hindi yan para sa Diyos. Di ba? Pag mayan ay may kinalaman ng Diyos palagi sa trabaho mo, sa araw-araw na ginagawa mo, ayan ay meron kang na-accomplish, meron kang ginagawa, at meron kang nagiging blessing ka para sa iba. And yan po yung totoong buhay. Hindi yung ang hanap natin palagi ay puro kasiyahan sa mundong ibabaw na ito. Because pleasure, hindi naman masama yun. Pag yan ay, sabi ko nga, may kinalaman palagi ang Panginoon. Dahil itinuturo rin ng Panginoon na dapat maging masaya tayo. Masayang naglilingkod, hindi masaya sa kamunduhan.
Yan po yung ibig sabihin ng Panginoon. Kaya napakalaga. In other words, sabi dito sa Revelation 21:8, but the fearful, the unbelieving, and the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars. Pag hindi natin naturuan itong mga taong to, sabi ng Biblia, shall have their part in the lake which burneth fire and brimstone, which is the second death. Saan yun? Saan ka dadalhin yun? Sa impyerno. Kaya mga kapatid, napakalaga po na makita natin yung kagandahan, yung pagsunod natin sa tagubilin ng Panginoon. Because, yan ay utos ng Diyos, kinuman ng Diyos sa atin, at sabi nga ng Biblia ay merong totoong impyerno. Kaya huwag tayong makinig sa mga sabi-sabi lang. Eh, sabi nga na yung nakausap ko o kaya na-sharean ko noong kahapon. Nagsalwining tayo doon sa area, sa ni Sir Domark. Ay sabi ng lolo niya ito yung nakakalungkot na bahagi Di ba? Makikinig tayo kung sino-sino. Hindi natin, sabi ko nga sa kanya, ay aralin natin yung Biblia mismo. Nagbabasa naman ng Biblia raw. Pero ano yung tanong niya? Sabi ng lolo ko, na hindi raw dapat gawin ito. Hindi raw dapat kainin ito. Ano yung batayan niya? Hindi na Biblia, si lolo niya. Di ba? Kaya napakalaga na aralin natin yung Biblia. At yun nga, napakalaga na tayo po ay andon yung nagtuturo sa atin. Meron tayong pastor, nakikinig tayo ng mga mensahe at pinagbulay-bulayan natin yung mga mensahe o salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. At doon tayo, unti-unti tayo po ay natututo. Kaya sabi nga ng Biblia, for correction, for instruction. Di ba? Pag hindi tayo nakikinig ng mga instruction, hindi tayo nako-correct, hindi tayo natututo. Kaya napakalaga na meron tayong Bible education palagi. Okay? Pag-aaral ng salita ng every time na tayo po ay a-attend, lalong-lalo na sa pananambahan, sa mga Bible studies, sa mga devotion natin na ito, ay tayo po ay natututo. Dahil sabi ng Panginoon, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang kabuluhan. Pag yan ay sineryoso natin, ay meron at merong kabuluhan, meron at meron tayong matututunan. And then pangatlo, because it glorifies God. Tandaan po natin, nag-glorify ang Panginoon pag tayo po ay sumusunod sa kanyang salita. Sabi nga ni John 15:8, herein is my Father glorified that ye bear much fruit. Tingnan nyo binanggit ulit yung fruit dito. Kailan tayo nagkakaroon ng bunga sa ating pananampalataya? Pag tayo po ay nagsusulwining, nagdi-disciple, hindi ka makapag-produce ng bunga mo pag wala ka namang ginagawa para sa Panginoon. Sabi nga ni James, we are not just hearers only, but we must be doers of the word. Di ba? Napakalinaw yan. Sabi ng Biblia, so shall be my disciples, sabi ng Panginoon. Pag ikaw ay nagwiwin ng kaluluwa, nagdi-disciple ka, nag-glorify mo yung Diyos Ama. Di ba? Napakaganda na nag-glorify natin ang Panginoon mismo. At sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, so shall be my disciples. Okay, napakaganda na tawagin tayong disipulo ng Panginoon. Di ba? At napakalinaw sa Biblia na ang Diyos ay nag-glorify when we bring forth much fruit. Hindi lang fruit, but sabi ng Biblia, much fruit. Ibig sabihin, merong continuity. Tuloy-tuloy na pagwiwin ng kaluluwa. Hindi lang hanggang, sabi nga nila, ay yung iba hanggang lang sa umpisa. Pag nawala na yung kanyang gana, nawala na sa mood, nawala na yung desire niya, ay hindi na nagpapatuloy. Dapat hindi nawawala yung desire natin, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, ay tuloy-tuloy tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Pagsunod sa Kanyang tagubilin. Dahil may impyerno. Tuloy-tuloy din yung impyerno na pinaglalagyan ng mga taong hindi
nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi nakakatanggap ng regalo ng Diyos, hindi natututo sa salita ng Diyos. Anong sabi nila? Sabi ng Biblia, yung mga abominable, mga unbelieving, mga murderers, warmongers, sorcerers, mga idolaters, ay patuloy yan. Pag hindi natin sila natuturuan, hindi natin sila nawawarningan, saan sila patutungo? Sa impyerno sila patutungo. Maganda na mula sa iyo, mula sa atin, ay makapag-disciple tayo ng iba na nag-glorify din sa Panginoon. Di ba? At sama-sama natin na i-populate ang buong kalangitan. Okay? And then, pangapat, di ba? Because we must face Jesus at the judgment seat of Christ. Lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos balang araw. Sabi ng Biblia in Hebrews 9:27, na pag tayo po ay nawala na sa mundong ibabaw, ano ang kasunod yan? There is judgment. Lahat ay haharap tayo sa hukuman ng Diyos sa balang araw. Ano man ang ginawa natin, whether, sabi ng Biblia, whether it be good or bad, or evil, ay haharap pa rin tayo sa Panginoon. At tandaan po natin, huhusgahan tayo ayon sa ating ginawa. Kung ginawa mo yung tungkulin mo, ginawa mo yung responsibilidad mo, ginawa mo yung tagubuylin ng Diyos sa'yo, ay maaring ikaw ay sasabihan ng Diyos, well done, thy good and faithful servant. Diba, napakaganda na hanggang sa langit ay andoon yung karangalan na ibibigay sa bawat anak ng Diyos na matapat na naglilingkod sa Kanya. Dahil ang danger yan ay pag tayo po ay na yun bang na-influensyahan na tayo ng sistema ng kamunduhan. When we say system, yan ay pamamaraan ng mundo. At yan ay kaakibat palagi ng pamamaraan ng diablo or wiles of the devil. Ay dapat alamin natin kung ano yung mga wiles of the devil. Para at least alam natin yung babantayan natin sa ating sarili. Dahil pag mahina tayo or weak tayo, madali tayong tangayin ng kamunduhan. Sabi nga ng Biblia ay kailangan natin na magkaroon ng matibay na pundasyon natin sa ating pananampalataya. Maging rooted and grounded tayo. Na kahit anong problema, kahit anong bagyong dumaraan sa atin, at anumang trials sa ating buhay na kahaharapin natin na hindi tayo magbabago. Hindi tayo mababagsak o hindi tayo babagsak. Bagkus ay lalo tayong titibay, lalo tayong magpapatuloy, at lalo tayong maglilingkod sa Panginoon. Because we must face at the judgment ng Panginoon. Napakaganda na makita natin to. At let me just read itong verse para hindi tayo antukin. Yung iba inaantok na 2 Corinthians, open your Bible. Please, 2 Corinthians, para mabasa natin yung binabanggit dito ng Panginoon. 2 Corinthians chapter number 5. Basahin ko lang yung 2 talata na ito. At napakaganda yung mensahe niya. Medyo malayo pa yung oras natin, kaya huwag munang matulog. 2 Corinthians chapter number 5. Okay, pag ganyan na kayo, ay babasahin ko lang. Sabi yan, chapter number 5 in verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Tingnan nyo merong tatanggapin ang bawat isa according to his body, according to that he hath done. Kaya nga, wala tayong pwedeng itago sa Panginoon during the judgment seat of Christ. Ay lahat yan ay i-reveal ng Panginoon sa atin. At andyan na yung, sabi nga ng Biblia, andyan na yung kahihiyan. Mahihiya. Baka hindi mo ka pa kayang humarap, tumingin sa mata ng Panginoon. Balang araw, bakit? Ang dami nating ginawang hindi maayos sa kanyang harapan, di ba?
sabi ng Biblia, whether it be good or bad. In verse 11, sabi niya, knowing therefore the terror of the Lord. Let me remind you, there is a terror of the Lord. At ang matindi yan, pag hindi ka totoong anak ng Diyos, saan ka dadalhin? Wala nang excuse dyan. Na hindi ka na pwedeng ganito kasi. Ginaya ka kasi ng kasama ko eh. Ay ininfluensyahan kasi ako eh. Wala nang rason-rason na ganon. Sabi ng Biblia. At kung ano yung ginawa natin, ay tatanggapin natin. At wala nang excuse yan, sabi ng Panginoon. So we persuade men, but we are made manifest unto God. And I trust also are made manifest in your conscience. For we commend ourselves again to you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory and appearance and not in heart, sabi ng Panginoon. O sabi ni Paul dito sa talatang ito. Diba? Napakaganda na ngayon pa lang ay pagbulay-bulayan na natin, balang araw ay haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Diba? Pwede naman nating ma-imagine. Dahil kung minsan sabi nga nag-imagine tayo kung ano-anong bagay, pero bakit hindi natin i-imagine balang araw during the judgment seat of Christ na tayo ay haharap mismo sa Panginoon, di ba? Ay napakaganda kaya na ma-imagine mo na balang araw ay sasabihan ka ng Panginoon. At least ikaw ay nagbago ka, sumunod ka sa Panginoon at naglingkod ka na maayos sa Panginoon. Sasabihan ka ng Panginoon, well done. Thy good and faithful servant. At napakaganda na yan ang masumpungan ng Diyos sa atin. And then lastly, di ba? Because our hands will be stained with blood of the lost we don't tell. Na ibig sabihin dito ay sisingilin tayo. Ito yung sinabi ni Ezekiel dito eh. In Ezekiel chapter 13 verse 18. Binanggit din palagi ng ating pastor yun. During the time na lesson natin is about soul winning. Pag hindi natin na ibahagi yung salita ng Diyos, sabi nga rito in Ezekiel 13:18, when I say to the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him no warning, nor speaketh to warn the wicked from his wicked way. And that is soul winning and discipleship. Di ba? Nakikita niyo ba ito, yung binabanggit dito? To save his life. Ano ang gagamitin ng Panginoon kung hindi tayong mga soul winner? Wawarningan natin sila. Ipipresent nila yung kagandahan, yung regalo ng Diyos, yung ebanghelyo ng Panginoon. At sabi dito, the same wicked man shall die in his iniquity. Biruin mo yan, pagpababayaan natin yan. Lalo na pag yan ay, alam mo na yan ay hindi pa tumanggap sa Panginoon. Lalo na pag yan ay wicked na tao. Alam niyo ba na yun, dapat ang mga puntirya natin palagi, yung mga wicked na tao para hindi sila mapahamak sa apoy ng impyerno. Kung minsan kasi yung mindset natin pabayaan mo mapahamak siya sa impyerno. Yabang-yabang niya kasi, di ba? Pero napakaganda na gawin natin yung part natin. Dahil sabi ng Biblia, but his blood will I require at thy hand, sabi ng Biblia. Di ba? Sisingilin tayo ng Panginoon. Balang araw during the judgment. Kaya napakaganda na tayo po ay maging ganap na disipulo ng Panginoon. Ibig sabihin na meron tayong maayos na pagsunod, meron tayong maayos na character sa pagwiwin ng kaluluwa. Maging Christ-centered tayo. Ang goal natin is to seek the lost and to train disciples para sila ay makakilala ng lubusan sa Panginoon. Maging Christ-centered sila. Hindi sila magiging fleshly and andon yung tinatawag nating ego-centered. Maging mayabang sila. Dahil pag nakakilala sa Panginoon ay makita mo ay andon yung unti-unting pagbabago
habang dinidisciple, minibisit mo sila, tinuturuan mo sila, dinadala mo sa simbahan, ay unti-unti nababago yung kanilang buhay. Di ba? Marami na tayong na-experience na ganyan, lalong-lalo sa pagdi-disciple. Another thing, a Christ-centered motivation. Bilang isang soul winner ay kailangan Christ-centered motivation o nagmo-motivate tayo ng mga mananampalataya. Yung motive natin palagi ay dapat ay hindi nawawala yung dadalhin natin sila sa Panginoon at mahalin nila ang Panginoon mismo kagaya ng pagmamahal din natin. And that is discipleship. Maganda na maging goal natin sa kanila yon. Ipanalangin natin na maabot nila yung ganong kalagayan. At balang araw ay makita natin na sila na rin ay nag-disciple, nagwiwin ng kaluluwa. And then, a Christ-centered approach. Bilang isang soul winner ay palagi ay yung bang pag-a-approach natin ay yun bang Christ-centered palagi. Ang sentro palagi ay panalangin natin ay madala natin sila sa Panginoon. We must give consistent and true gospel presentation. Ipaliwanag natin na maliwanag yung ebanghelyo. Hindi kung minsan kasi pagpagod na tayo, sino-shortcut na. Para makawin tayo na maaga o kaya makarami tayo, ay sino-shortcut natin, binibilisan natin. Hindi po ganun. Ay dapat yung approach natin ay talagang maipaliwanag natin ng maliwanag ang ebanghelyo. Maipresent natin yung gospel sa kanila. At maunawaan nila yung talagang plano ng Panginoon sa kanilang buhay. Dahil maraming mga baguhang Kristiyano na dapat sila ay talagang maturuan, ma-welcome sila ng maayos sa simbahan, at maturuan sila na mahalin ang Diyos at mahalin yung kanilang kapwa. Fully Christ-centered ang approach natin palagi. At kailangan po natin yung mga mananampalataya na merong pusong ganon. Na wala nang ibang iniisip kundi yung kaligtasan ng maraming kaluluwa. Okay, so yun po yung kailangan ng Panginoon sa atin. At kailangan din, sabi nga ni Pastor, nung meeting sa Sunday School ay alam nyo ba na kailangan natin dahil kung mapapansin nyo ay pumukonti yung ating mga Sunday Schoolers. At kailangan natin mag-disciple pa at mag-disciple ng maraming next generation ng mga Kristiyano. Kaya nga sabi ni Pastor ay we must grow first bilang isang discipler o bilang isang soul winner ay kailangan tayo ay lalago una. Dahil kailanman hindi tayo magiging effective na soul winner, discipler kapag hindi tayo lumalago rin bilang isang Kristiyano. Sabi nga niya, we must grow first as a Christian, should grow especially as a teacher. Dahil lalo na pag ikaw ay nagtuturo, ay kailangan makita yung paglago mo sa iyong sarili. Bakit? So that you can help your student to grow also. So ganun din sa pagdi-disciple yon. Kung hindi ka lumalago, paano mo tuturuan yung dinidisciple mo? Nalalago rin. Kung tinatamad ka, ay hindi mo matuturuan na maging masipag din yung dinidisciple mo. Kung hindi ka magiging masipag sa soul winning, paano magiging masipag din yung dinidisciple mo na mag-soul winning? So makita natin, merong bad effect pag hindi natin sinusunod yung mga instruction na itinuturo sa atin. Okay? Kaya napakalaga. Sabi nga ni Pastor, we must grow. And then, grow with your disciple. Napaganda na lumago tayo sa ating mga dinidisciple. Habang nagtuturo ka, nagdi-disciple ka, alam mo ba na habang masigasig ka na, nagdi-disciple ka sa kanila, ay lalo kang natututo rin. At dyan makikita mo yung magandang resulta balang araw. Okay, so I hope na tayo po ay meron tayong nanungan sa ating, dahil second round na ito .
natalakay na natin about soul winning and discipleship eh. Kaya dapat ay mga review na lang ito. At sa mga hindi pa nakakapag-involve sa soul winning ay napakaganda na masubukan natin ito. Dahil unang-una, hindi naman para sa iba ito, para sa iyo mismo, para sa atin mismo, para sa paglago natin at para sa paglilingkod natin sa Panginoon ng maayos. Dahil napakaganda na maging blessing tayo para sa iba. Okay, so I hope na meron tayo naunawaan at nais ko lang batiin yung mga kasama natin dito sa Facebook. Of course, meron tayong kasama sa Google Meet. Dito sa Facebook ay sa akin ay medyo kukonti kaya hindi ko mabasa lahat. Okay, so andyan yung ating mahal na pastor. Good morning po, pastor. Ay si Sir Gilbert Hopper. Good morning. Andyan si Ma'am Vicky. At dyan si Nanay Lina. Good morning. At dyan si Gladbore. Good morning po. Si Ma'am Rochelle. Good morning. Si Ma'am Agapita. Good morning. At sino pa? John Ray Monti Virgin. John Ray Monti Virgin. Good morning po. At Ma'am Beth, good morning. Sino pa? Si Ma'am Rolin. Rolin Claudio Sanet. Good morning po. Sir Judy, good morning. Namimiss ka na namin dito. Sino pa? Ma'am Sabel, good morning. Hindi natin nabasa. Sila Kwan. Ma'am Margie, good morning. Sir Johnny Narcisa, good morning po dyan sa Australia. Ma'am Rosalinda, Ma'am Gina, si Brad Philip Pastrana, good morning po. Okay, so yun lang yun. Sa mga hindi nabati, good morning sa inyo lahat. I hope na tayo po ay nag-enjoy at tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Of course, salamat sa safe travel ng ating pastor at sa tapos na revival doon po sa mission, doon po sa San Carlos. Kung nanonood kayo ay napakaganda rin yung naging resulta doon. Panalangin po natin yung kanilang anniversary. Okay, at wala na. At tamang-tama yung oras po natin. At I hope na tayo po nag-enjoy at tuloy-tuloy. At wag nating kalilimutan yung ating discipleship service mamaya. Sabi ng ating pastor palagi, let's bring someone. Pag pumupunta tayo ng simbahan ay magdala tayo ng kasama natin. Either yung family natin, yung disciple natin, at yung mga kaibigan natin ay dalhin natin sa simbahan. At wag nating kalilimutan palagi yung pananambahan this coming Sunday. At patuloy natin ipanalangin yung ating ilan yung natin? Grandparents. This July 27, panalangin natin at mag-invite na tayo ng mga grandparents. When we say grandparents, ito yung mga lolo at lola. Pag wala pang puting buhok yan, ay hindi ibig sabihin na hindi na lolo yan. Pwedeng magiging lolo at lola. Maraming mga apo na yan. Okay, so mag-invite tayo at pasayahin natin, sabi nga ni Pastor, pasayahin natin ng Panginoon. At punuin natin, ang goal natin ay punuin natin yung bahay-sambahan ng Panginoon. Every services. Okay, so much for that. At I hope na nag-enjoy po tayo at tuloy-tuloy tayo sa soul winning, discipleship. At mamaya mag-visit tayo. At encourage natin yung mga kagrupo natin. At especially mga staff ay labas po tayo. Bigyan natin ng panahon yung paglilingkod natin sa Panginoon. Especially sa pag-wiwin ng kaluluwa. Dahil napakalaga yan at pagdi-disciple. Okay, tayo po yung magbukas sa panalangin. Heavenly Father God, we thank you so much once again itong umagang to Panginoon na kung saan ay kami po ay muli ay tinalakay po namin yung about discipleship, about soul winning Panginoon dahil ito yung kita ng aming mahal na pastor at ako'y naniwala Panginoon na ito yung kailangan po namin
na matutunan at lalo pa naming pag-igian sa aming buhay bilang isang anak po ninyo, Diyos. Tulungan niyo ang bawat sa Panginoon at gawin niyo kaming soul winner lahat, Panginoon. Mula sa mga bata, mga young people, mga college, high schoolers, Panginoon, even mga adults, Panginoon, ay kami po ay matutong mag-win ng maraming kaluluwa, O Diyos. At pagpalain ang buong maghapon po namin, Panginoon, hanggang sa aming pagbibisit, pag-win ng kaluluwa, ang mga good news class po namin, Panginoon, ay patuloy yung pagpalain. Marami pang mga kabataan na ma-invite po namin, Panginoon, madala po sa inyong bahay-sambahan. At humingi kami ng kapatawaran, anumang pagkukulang, pagkakasala namin nagawa. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. God bless po. Sir Bong, Rod Kelvin, good morning po dyan. Si Ma'am Geraldine, good morning po dyan. At patuloy namin kayong ipinagpipray. Okay, God bless po. Mahal po namin kayo and God bless po sa bawat isa sa atin. To God all be the glory. God bless po. Amen. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.